ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, iibot tayo bilang paanin ng mga ng Diyos, kaya tulog tayo sa pawal ng Panginoon at paanin ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. Ang mga balita ng Panginoon ay hindi sa Luka. Sa araw nito ay dinumita natin ang magkakapatid na sina Marta, Maria at Lazaro. Magandang hapon sa inyo lahat. Pakibati at inyong katabi ng magandang hapon. Sa kalendaryo ng simbahan, ang talagang pinag-iiwag lang sa araw na ito ay si Santa Marta. Pero noong 2020, si Pope Francis ay naglabas na dekreto na tuwing July 29 ay kailangan isama sa pagmiliwag ni Santa Marta ang kanyang mga kapatid, si Maria at si Lazaro. Sa kwento sa Ebanghelyo ay ang magkakapatid na ito ay malapit sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga kung mababasa dito sa Ebanghelyo naman din sa Juan na mamatay si Lazaro ay pumunta si Jesus pero hindi niya na ito nakapuntan na buhay. Kaya pumunta siya sa bibinan nito at muling binuhay si Lazaro. Pero kalapit si Jesus sa kanila. Sa Ebanghelyo ngayon, si Jesus ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay at pumasok sa isang nayon sa Betania. At alam niya kung saan siya tutuloy sa Betania, sa kanyang mga kaibigan, sa bahay ni Marta, Maria at Lazaro. Sa pagpo sa Ebanghelyo sa araw ito, ang narinig lang natin ay si Marta at si Maria. Si Marta na ising-ising sa kusina dahil darating si Jesus. Siguro nakamit ko na sa iyo dahil yun ang tamang lugar para sa mga babae ng panahon ni Jesus. Darating na bisita, tungkol ang mga babae sa kusina para maghanda ng mga kailangan ng mga kakainin. At si Maria naroon sa may paanan ni Jesus. Bakit makikita natin sa mga salita pa lang ni Marta na parang iba yung kanyang reaction doon sa kanyang kapatid. Panginoon, sabi ako naman yung kapatid ko, natulungan ako doon sa kusina kapit. Kasi nga, dapat ang babae ay naroon sa kusina. At kung panahon ni Jesus, ang tanging lamang na pwede umupo sa paanan ng isang guro ay yung mga alaga. At kung panahon ni Jesus, ang pwede lang kaming alaga ng ayagan ay mga lalaki. So dito sa tatlo ito, ang daming sinuhay ni Maria. Wala siya sa kusina, nakaupo pa siya sa paanan ni Jesus. Pero pag narinig natin ang Ebanghelyo ito, mga minamahal na mga kapatid, marami ang papasok sa isipan natin, mali si Marta, tama si Maria.
Pero hindi gano'n ang nais ipaliwanag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo. May pagkakataon na ikaw pala ay dapat kumilos sa iyong buhay. At may pagkakataon na dapat ikaw ay makinig kay Jesus. Ako, kapag nag-homing dito, tulad kanina sa LP, nag-homing natin sa ako sa LCU, ang bilisahan ko pala ay mga nursing student na nakatapos na nandun sa kanilang clinical graduation. Sabi ko, ano ba yung clinical graduation? Yung pala yung pagkatapos ng kanilang duties sa ospital. Kaya clinical graduation. Sabi ko, tama sa inyo, ang extra isa na dahil habang tinitignan po kayo, kung kakalaga kayong mga kuya, hindi refresh. Kung naging adlala kayo sa ospital, at ito si Santa Marta, naging adlala, nagkasikaso ng lahat. Pero, pinutulong din tayo ng Ebanghelyo kay Maria, na kailangan ng tumigil, kapag pagod ka, kailangan mo tumigil. So, mahalaga si Marta, mahalaga si Maria. Pagkatapos ko sa yun ako, hindi ko sa LCU kanina. Pero pagkatapos ko sa LCU, nagpunta ako sa Santa Marta sa Greenway para sa fiesta. Late na ako, nagpunta ko ay salvo na. Tapos nung nag-homing si Lisa, pamintang naman yung kanya. Sabi ni Lisa, kailangan ko munang makinig kay Jesus bago ka umilos. So, may maliba doon sa wala. Pagpagod ka, kailangan ka pa. Si Marta, halinaga, pumikilos, ginagampanan yung kanyang tungkulin, gumagawa. Pero pag napagod ka, umupo ka sa paanan ng Jesus upang magkanda at makinig sa kanya. Hindi siya kanina sa fiesta, makinig ka ng Jesus at kung ano ang pakinggan ng Jesus, yun ang ibigay. Nakakot ka, makinig ka ng Jesus, magpahinga ka. At kung ano ang pag-ibig ng Jesus, yun ang sundin. Si Marta at si Maria. Hindi pa kami nakakalaga sa Ebanghelyo sa araw na ito, walang mali sa kanilang dalawa. Silang dalawa ay mukha ng ating buhay. Kailangan ng kumilos at kailangan ng manalangin. Kailangan ng gumawa, pero kailangan ng tumigil. Amen. Amen. Ang pagkaalam.
kami sa kasamaan masama. Sabi, paunahan isang kamata ng Diyos, umulan nawa kami sa pag-ibig na wagas araw-araw, at makaharap nawa kami sa iyo sa langit ko naman, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang Amen. Sumalinyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pagliligaw, tumayo kayong tanda